Good morning! Nagluluto ako ngayon ng Bicol Express. Dadalhin po namin ito sa Santo Tomas, Batangas dahil ito po yung araw na tatapusin namin yung project na ginagawa namin doon. At dahil nga Bicol Express, syempre hindi mawawala ang siling labuyo. At syempre, yung lagi kong binabanggit sa vlog ko kapag nagluluto ako ng Bicol Express, hindi mawawala ang sikretong malupit na mga taga Bicol, ang dinailan. Ito talaga yung part na medyo nahihirapan ako kapag nagluluto ako ng Bicol Express kasi babaho po talaga yan. Kaya gumagamit pa ako talaga ng gloves dahil dumidikit talaga yan sa kamay, sa tadtaran, sa mga pinggan, lahat. Kaya todo sapin-sapin talaga ako dyan. Kaya dito ko talagang papatunayan na maraming mabaho na masarap. Kaya nila ng kimchi, durian, mababaho yan pero masarap. Ikaw, ano ba ang alam mo mabaho pero masarap? What? Pero pag gumagamit po ako niya, hindi pwedeng sobrang dami ilalagay mo kasi papait. At pagkatapos ko nga po magluto, ay antok-antok pa ako pero kailangan nang kumilos sis. Mahin mo ng antok na yan, huwag mo nang pansinin yan, kagaya ng ginawa mo sa ex mo. Dahil mahihirapan ka lang. Imulat mo ang mata mo, mag-aura-aura ka, ganun. At suot ko nga pala yung binigay sa akin ni Ate Nene na relo. Ayan, ang ganda. Thank you so much ate. At ina-expect na nga namin na medyo matagal na biyahe namin kasi hindi po kami makakadaan ng Skyway dahil may dala po kaming truck. Bali, 3 sasakyan po kasi kami. Pwede naman pong dumaan ng Skyway ang truck, kaya lang po hindi pwedeng may karga. At pagdating nga po namin ng Santo Tomas, Batangas, grabe po ang traffic, kaya bumili na lang po na kami ng pandesal na dapat mag-aalmusal kami. Plano po sana ng kliyente ko na doon na lang kami mag-aalmusal, pero sabi namin hindi, nakakain na lang kami sa labas. Kaya lang, ang traffic. Kaya yan, naudlot ang mainit na lomi. Pagkatapos nga namin mag-almusal, ayan, nag-start na sila. At dahil nandito na po ang may-ari ng bahay, ayan, tinanggal na rin namin yung mga plastic para makita na talaga nila yung kanilang pinagawa sa amin. At sa second floor nga po nila ilalagay yan dahil yan po yung lumang sofa nila. Bali na re-upholstery lang po namin yan, ni-retouch, tapos pinalitan po namin yung cover. Ang kulay po dati ng cover na yan ay green, printed po at naka-fabric. At napakarami na po namin na re-upholstery na ganyan dahil nakakapanghinayang po talagang i-let go, lalo't mga gaganda ang mga kahoy na ginamit. Nara po kasi yan. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, wag nyo pong basta i-let go yung mga gamit nyo na ganyan kasi sayang po. Pwede po natin gawing modern yan. Pero sila tito and tita, gusto po nila simple lang. Kaya mapapansin nyo, puro plain lang po yung cover. Hindi po katulad sa ginawa namin sa iba na pinatufted po yung mga sandalan. And shout out po sa mga client ko na nagpare-upholstery po ng ganyan. At ayan, nililinis muna namin yan dahil medyo matagal pong na-stock sa bahay yung mga set nila. At tuwang-tuwa talaga dyan si tita dahil ang gaganda raw ng gawa namin at talagang ayan may nagmo-model-model na dyan. Yan talaga. Upak! At kahit naman ako gandang-ganda rin ako chillers, match na match sa bahay. At itinuloy na nga namin yung pagkakabit ng kurtina. At umistap nga muna saglit si Happy dyan dahil may kausap po siyang isang client namin. Shoutout po kay Ma'am Dali and kay Sir and kay Kuya Hector. Ayan, sila po yung kausap nila that time. May mga additional order po kasi sila sa amin, may mga ipapagawa po sa kanilang dream house. At dahil nga po senior citizen na po ang mag-asawa, kaya sabi ko, habang andito pa kami, ay pabuhat na nila sa mga boys ang mga kailangan buhatin. Mga old furnitures nila na kailangan ilipat. At nag-early lunch time nga po kami dahil mabilis mapanish yung mga pagkain namin ngayon. May biryani po kami from Kusinerong Negro na dala po yan ni Nana Cooks. At eto naman po yung Bicol Express na dala ko at lahat po yan maaanghang. Ewan ko na lang, good luck sa mga puwet namin mamaya. Buti na nga lang at hindi namin masyadong inanghangan yung luto namin dahil baka nangangating-ngating ang mga tainga ng mga kumakain. Yung team po kasi namin matibay yan sa mga maaanghang. Anyways, ang saya po namin yan dahil lahat naman po nila nagustuhan yung dala naming pagkain.
Alam nyo, mahirap kalimutan ang mga client ko. Kasi karamihan sa kanila halos ko magpakain para talaga may handaan. Bali yung biryani po kasi in-order po yan ni tita kay Nana Cooks. At Kusinerong Negro naman po ang gumawa. Kaya kung mahilig ka po sa biryani, pwede kayong umorder sa Kusinerong Negro. Sa pagkakaalam ko po, ang Batanggenyo at Bicolano ay parehas mahilig sa maanghang. At maraming ang nagsasabi na ang maanghang daw ay nakakalibog. Kalukuhan. Baka Almoranas, pwede pa akong maniwala. At ito naman po yung bed ni Sir Alvin. Bali, anak po siya ni Tito at Tita. Solid wood, 48 by 75 inches. Floating bed po ang tawag namin dyan at sobrang napakasimple lang. Marami na rin po kaming ginawang ganyan. Ang pagkakaiba nga lang po nito, sobrang simple. At hindi po namin siya nilagyan ng LED light. Pero with drawer din po yan both side. At yung pinakang footboard niya, ay ginawa po naming bookshelf. At kahit nga speaking English si Sir Alvin, naintindihan ko talaga yung sinabi niya na gustong-gusto niya yung gawa namin. Super nice daw. Dahil may kababaan po yung bed frame, kaya makapal po yung foam na nilagay namin dyan. 10 to 12 inches thickness po yata yung foam. Hindi ko na matandaan dahil ako'y pabulok na, pagpasensyahan nyo na, basta mga ganung kapal. Alam nyo naman pag tumatanda na medyo makakalimutin na. At medyo nag-alala nga ako dyan kasi wala akong nakitang stopper sa gilid. Baka ako dumalas yung foam pero hindi naman dahil maganda yung cover na ginamit. Kapit na kapit doon sa sahig ng bed frame niya. At pumunta nga kami ng SM ni Nana Cooks para bumili ng gagawin niyang merienda. Ang masarap na nachos ni Nana Cooks. At pag uwi nga namin ay halos tapos na sila, kaya may papakita ko na sa inyo ang result ng mga gawa namin. Tararan! Sobrang ganda chillers, partida, hindi pa yan talagang tapos na tapos. Maraming pang mapabago dyan. Unang-una, wala pang center table. Wala pang carpet. I-house tour ko na lang po kayo kapag tapos na dahil babalik pa naman po kami dito. Ang ganda rin ng bahay na to, lalo na kapag ka na-organize nila yung mga gamit nila. Ay nako, sabi ko sa inyo. Pasana all ka na lang talaga. Yung mga old sofa po nila at yung mga dining chairs, napakatagal na po niyan chillers, kaya masaya po talaga yung mag-asawa dahil nagawan pa ng paraan na bumagay sa bago nilang bahay. Pero po yung mga iba nilang gamit, mga frame, di na po talaga siya pwedeng ilagay dito dahil masisira po yung aesthetic po ng house. Buti na nga lang po yung iba nagawan talaga ng paraan. At ang ganda dito sa master's bedroom nila kasi paglabas mo dito sa sliding door nila, makikita mo na naman ang mouth makiling. At pag tapos na yung bahay nila, lalo dito sa landscape, pwede po sila mag-coffee dyan sa labas. Mag-tea na para po silang nagde-date, ganun. Saktong-sakto nga lang ang room na to para sa mag-asawa. May sariling bathroom at marami pa pong mababago sa room na to dahil sa may mga additional order po sila sa amin na sofa na para lang po sa mga room. At tuwang-tuwa nga ako dyan sa lampshade nila na master yellow. At kung nagandahan ako sa master's bedroom, eto talaga chillers, lalo akong nagandahan sa room na to. Alam nyo yung ang saya-saya. Alam nyo yung feeling na parang kahit wala kang partner, okay lang kung ganito kasaya yung bedsheet mo. At yung ang nasa side nila ay pinabigay na po yan ni tita. Pero parang ngayon ko na-realize na parang babagay naman dun sa room. At maraming pa po talagang aayusin dito. Dahil hindi pa nga po tapos yung mga cabinets kaya hindi pa nila maayos. Yung malaking frame na yan, dyan yan ilalagay. Kaya alam mo kung broken hearted ka, dapat ganito yung mga bedsheet mo. Yung masaya. Depende yan sa room ha. Pwede rin naman pink. Kung medyo may pagka-pink yung room mo. Sabi ko sa'yo, mabilis ka makaka-move on. Tapos paglabas mo ng terrace, ayan na makikita mo. Mouth makiling at yan daw ay babaeng nakahiga. Ewan ko ba kung totoo yun. Comment down below nga, totoo ba yung chismis na yun? Kaya kung kayo mag-boyfriend or mag-aasawa, siguraduhin nyo ganito kaganda yung room ninyo. Para kung sakali mag-away kayo, mag-break kayo, o laban. Patapos na nga sana kami kaso napansin namin yung isang kurtina may dumi. Buti na nga lahat andito pa kami at andito pa yung makina. Hindi po talaga mawawala sa pag-business o anong klase ng hanap buhay yung mga ganitong ganap. Buti na nga lang at napakaswerte ko talaga sa mga client ko kasi mahaba ang pasensya nila at mahaba ang pag-unawa nila. Yung mga ex nyo lang naman ang hindi eh. Uy! At dito naman sa isang room ay yung mattress lang po ang in-order sa amin. At pinalagyan na nga po rin nila yan ng bedsheet. At sa room na to ay may bintana at pagsilip mo, matatanaw mo ang kubaw. Charot! Buti na nga lahat nalagyan na namin dito ng blinds dahil may mga kapitbahay po sila dito. Nakitang-kita po yung tao dito sa kwarto. At dito naman po sa second floor ay nakalagay yung mga old sofa nila na ginawa naming new sofa. Kakatuwala na dekada na sa inyo yung sofa, pero nakakasabay pa rin po sa mga bagong sofa. Hindi ipahuhuli sa ganda. At naglagay nga rin po kami ng blinds dito, dyan sa dalawang bintana.
pero nakataas dahil nga po medyo mainit. Pag silip mo dito sa taas, makikita mo ang kanilang living room na napakaganda, chillers. Dahil nga sa ganda, hindi ka talaga makakatiis na hindi upuan. At laban na laban yan dahil leather po ang ginamit namin dyan. At kahit madumihan pa ng mga paa nyo yan, carry lang dahil pupunasan lang po yan. And merienda time! At eto na nga po yung nachos ni Nana Cooks. Kung gusto nyo po mapanood kung paano niya po yung ginawa, ay i-follow nyo lang po sa kanyang FB page, Nana Cooks. Sabi ko sa inyo, mapapakain ka talaga kahit ayaw mo kumain. Dahil malapit na rin kami umuwi, ayan, pinababa pa namin yung mga dapat ibaba, lalo na yung may mabibigat na mga base or kung ano pa mga chururut ni Tito at Tita. At matik man na nga itong nachos ni Nana Cooks kung gaano kasarap. At malilimutan mo talaga ang ex mo sa sobrang sarap, chillers. Malay mo, si Nana Cooks ang solusyon para makalimutan mo talaga yung ex mo. Dahil nga marami pang ginagawa dito sa bahay nila Tito at Tita, kaya ayan, nilagyan namin ng cover yung mga kurtina. Mayang sa gayon ay hindi madumihan. Lalo na kapag ka nag-general cleaning na sila dito. Lalo't may parating na naman na bagyo, yung mga hampi-hampiyas, alam na dis. At ang puwet na naman ni Abby, ayan, nangain na naman. At pagkatapos nga namin ay hindi nagpaawat si Tita at nagaya pang maglomi. Gusto rin daw kasi niyang humigop ng sabaw. Kaya ang team, go, go, go! At syempre, kasama sila ate. At napakarami na rin namin nakainan dito sa Batangas na masasarap na lomi. Gotong Batangas. Nung una, susunga-sunga pa ako. Hindi ko alam na yung goto pala dito. Walang bigas. I mean na magkaiba kumpara sa Manila. Tapos yung lomi nila dito matabang. Yung pala, ikaw mismo magtitimpla. At malapot. Talagang malapot. Mas malapot kaysa sa pagmamahal mo sa ex mo nun. At yung servings nila, ang dami. Hindi lang dito sa kinainan namin. Dito rin ako naka-experience sa Batangas na kapag piyesta, lahat papakainin talaga kahit hindi ka naman kilala. At yun ang mga nagustuhan ko sa mga Batanggenyo. Kaya kung matakaw-takaw ka, aba, pumunta ka dito pag piyesta. Ewan ko tumagal ka sa dami na mag-aalok sa'yo nakakain. Sabi ko sa'yo, susuyuin ka talaga nila para kumain ng handa nila. At naranasan ko po yun noon, nung 14 years old po ako, kasama akong itay sa pagtitinda ng foam. Bali vendor po kami noon at kuliglig po yung gamit namin na sidecar. Buti na nga lang at hindi nag-rise ang mga boys kasi napakarami talaga ng servings nila. Pag uwi nga namin ay nakakaramdam ako ng lungkot at pakiramdam ko ganun din si Tito at Tita. Lalo na sinabihan ako ni Tita na kapag holiday daw, bisita daw kami sa kanila. At andito na nga po kami ngayon sa bahay. Ito nga pala yung isa sa mga binigay sa amin ni Tita, bayabas. At ibinigay ko na nga lang yung kila mama, sa sister ko at kay Cyril, yung pamangkin ko at ayun ang kulit-kulit oh. At binigyan rin po ako ni Tita ng mga towels, ay ang kulay blue at plano ko ibigay yan kay Happy. At nagbigay rin po siya ng kulay yellow, napakahilig talaga ni Tita sa yellow. At yan naman yung akin. Binigyan din niya si Happy ng alak, chibas. Hindi ko na nga lang naipakita dito, binigyan rin niya po ako ng mga panty. At bukod doon, mga mugs, ayan no, alam niya po kasi mahilig akong magkape at mag-tea. At alam din po niya na ayoko nang magnamalaki. Kaya ayan yung binigay niya sa akin na size. At si Tito naman po ay nagbigay ng tigo 1,000 pesos sa mga boys at bali 8,000 pesos po yan. Dahil deserve daw po ng mga boys sapagkat dahil because masisipag daw po at hindi pukpukin. At muntik pa ngang abutin dito ang pamangkin ko dahil gusto niya sa lahat ang magdadala ng bayabas. Buti na nga lang at nasuyo pa. Thank you. Thank you, Lola Carmen. Lola? Lola Carmen. And kay Tito and kay Tita, maraming salamat po and see you soon. At sa mga gusto pong umorder, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number, dyan lang po kayo mag-PM. And sa mga price naman po ay depende sa size, depende sa design, at depende po sa taong o-order kung kuripot ka o barat ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na, itap mo na ang bell dyan sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. See you on my next vlog! Bye!